Hello, hello, hello sa inyo mga kaibigan. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo ngayon. Ito po ay gupit ni Lolo. Ay yung ang gusto niya pong gupit ay yung makalumang barbers, yung may kanto raw. Hindi mo nahuso yung barbers na may kanto ngayon dahil pagkatawanan ka ngayon pag ano, yun ang gupit na makikita nila sa iba na ho kasi ang barbers ngayon. So, umpisahan na ho natin. Pagbigyan natin si Loro dahil yun ang gusto niya eh. Siyempre, customer is always right. So, ito na nga po, yung mga gilid na sana ay number 2 lang gagamitin ko at trim lang gagawin ko sa kanya dahil nga po, napakanipis na nung kanyang buhok. Pero ayan, tingnan nyo nga, ginamitan ko na ng ng manipis na guider. So tingnan nyo, ang lalim. Hindi ko gusto yung ganyang gupit dahil kala nyo, tawag nga nila yung bao, parang bao. Pero hindi naman, no, sa mga makalumang ano kasi ay appreciate na yung mga ganyang gupit dahil yan po yung mga gupit noon. Siyempre meron ho yung makapal sa taas at talagang 2x3 lang ang dating. Maganda man ho sanang tignan pero dahil nga po manipis ang buhok ni Lolo, dapat hindi na ginagamitan ng napakanipis yung gilid at gusto niya pa ay medyo mataas pa ang pagka-barbers. So ako po medyo windang at talagang tsamba ang gupit dahil nahirapan po talaga kung paano ko atakehin yung kanyang buhok dahil halos wala na ng buhok yung kanyang taas. Kaya ito, uh, ganyan po kapag nagugupit ho kayo sa mga baguhan, madahan-dahan lang po, huwag yung masyadong idiin yung clipper. At saka iparamdam niyo sa customer niyo na may care kayo sa kanila na hindi lang para kumita kayo. Ibig sabihin, ayaw ng iba ng paspasan, yung parang minamadali sila dahil may kasunod pang gugupitan. Sa dahan-dahanin lang po natin yung paggugupit at bigyan po natin ng tamang oras para hindi naman po masabi ng mga customer na nagmamadali tayo palagi. So ito nga po, sa gawing itaas ay kailangan yan, medyo pantay natin yung itaas dahil medyo makapal na yung buhok. Mahaba, manipis na mahaba. So gunting nga sana gagamitin ko pero ang sabi ni Lolo, ni Father, ay gusto niya yan ang gamitin dahil nakasanayan niya na sa kanyang barbero na clipper pa rin pinagugupit sa itaas. So, ayan, nilalandahan ko nga po dahil kaya siya medyo nagtatampo sa kanyang barbero ay minamadali daw ho siya. Yun ho bang hindi pa umiit ang puwet niya sa upuan ay tapos na. Tapos na agad yung gupit. Kaya gusto niya ho yung medyo dandahanin lang, huwag kikwentuhan, yung hindi ho inaapura ang gupit. So, ganyan po ang gawin ninyo. Huwag kayong masyadong ma-pressure o kapag yung mga baguhan na kailangan bilisan. Ganyan. Hindi naman. Sa pag sinabi ng customer na nagbibilisan nyo, sa kanya bibilisan yung galaw nyo. Pero katulad ni tatay, ay niya nang mabilis. So, dahan-dahan lang, dahan-dahan, ganyan-ganyan. So, medyo tinatagalan ko na nga lang dahil ayaw na nga nang mabilis. Iisip pa niya, binibisan kong gupit niya. So, dito na tayo sa last part ng side na ito. Nasa gawing kanan na po tayo nagbabawas ng buhok. So, ito dahan-dahan ko lang. Pero ayoko talaga lang ito malalim. Parang gusto ko sana mawala yung parang kanto na yon. Ayaw niya, gusto niya yon. Yung parang may nakikitang guhit na manipis na gano'n na malalim. So, ako talaga ayaw ko ng mga ganyang gupitan, yung gano'n, yung kala mo yung may kanal. Ayaw ko ng ganyan, yung may kanal. So, yan ang gusto ni Father. So, ibigay natin ang kanyang gusto. So, yung mga gigido, dahil medyo makapal, tanggalin natin yung guider at pwede mo lang gamitan ng zero, yung pinakababa. Pero dahan-dahan lang ho at baka mauka at maubos nyo ang buhok. So, ito naman ako tayo ngayon sa parting bigote. Hindi mo niya sinabi niya papatanggal niya. Ako naman nagsabi na gusto niyo ho, bawasan natin yung bigote.
Sa totoo lang po, ito talaga ay may bayad, yung bird and mustache kung tawagin na ito. Pero, ika nga, pakonsuelo na lang kay Lolo na kasama ko na sa bayad niya na gupit. Kasi po 70 ang gupit namin. Kasi na pong bird and mustache na ito ay dapat ay sabi natin 70 na rin, parang isang gupit na rin. Pero alam naman natin na walang masyadong datong si tatay at siya ay matanda na nga at nalagaran ng kanyang mga apo. So, i-print na ho natin yung kanyang bird and mustache, yung kanyang bigote at balbas. Paayusin ko na rin ng free of charge. Tinalang kong gupit ang babayaran niya. Okay po, ayan. So, dahan-dahan kasi medyo sensitive na yung skin. Baka mahiwa o matusok o maipit yung buhok. So, kapag dahan ko, pawag yan ni father o iba mga kapatid. Sa totoo lang po, hindi ko ako ganun kagaling na manggugupit. Hindi ako barbero, ako pa hairstylist talaga. And more po na babae, ang kadalas ko nagugupitan. So this time po ay puro lalaki ang napasok sa amin dahil nga po ang mga babae naman ay bihirang talagang paggupit dahil nga mahahabang buhok. So pag lalaki, ayan, talagang mahabang bigote, mahabang balbas, ang buhok mabilis sumaba. So ito, tapos na tayo. At medyo gamitan ko na lang maliit na clipper yung pinaka-bigote niya para medyo magnipis. Pero pantayin muna natin yung kanyang balbas dahil medyo makapal at mahaba na rin po. Pero dahan-dahan at baka magupit yung labi. Nako, lagot. Magbabayad pa ho tayo nito. So, ito nga po, dahan-dahan lang. Ayan. Parang pil na pil niya po dahil talagang gusto talaga niyang mabawasan yung kanyang bigote. Pero ayaw niyang ipaahit yung part na yan, yung kanyang bigote. Dahil nga po, wala na siyang ngipin. Mukha nga naman siyang manipis yung bunganga niya pag tinanggal yan. So, yung mga gusto kong matutong maggupit, join na po, mag-aaral kayong maggupit. Magandang hanap buhay niyo po ang paggugupit. I-encourage ko po ang lahat ng mga gustong matutong maggupit. Aralin niyo rin po, walang masama sa pagiging barbero o beautician. So, ito na lamang po at sa muli po ay tayo muling kakasama-sama sa susunod na upload. So, tapos na nga po si tatay at papagpagan ko na po iyan. At talagang medyo matagal na nga po yung gupit ko sa kanya na ito. So, ayan, medyo ahitan ko pa pala. Hindi pa pala tapos. Sabi po, niadab ko lang po kasi yung boses ko dito dahil nga po medyo mahina yung doon, yung boses talaga namin, yung nagkikwentuhan nga po kami. Yan, kwantong yan, gusto kong mawala. Yan, yung parang kanto-kanto na yun, pero sasalaminin niya ho yan mamaya sa likod, hahanapin yung parang guhit na iyon. So, sabihin mo yung pangit sa inyong paningin, maganda yan para kay Loro o kay tatay. Sa mga barbero, mga kapalito, hoy, mga kapatid ng pakialamanan, yan ang gusto ng customer ko, ha? Huwag nyo naman ako'y akrayin. Pero, okay lang yan, di ba, pinapin ni tatay, bonggang-bongga, poging-pogi, maliwas ang kanyang aura ngayon, hindi katulad kanina. Para siyang ermitanyo na pakahaba ng kanyang buhok. So, ulitin ko po sa mga gusto matutong maggupit. Ay, may kapatid niya po pala akong tomboy, si Marlene, nasa Baguio. Kung ako matutong maggupit, natuwa naman po ako sa kanya dahil makakagaan po sa kanya ang paggugupit na lang kaysa yung trabaho niya ngayon nasa construction po siya at nagbuhat ang bibigat. Naku, mabibigat mga bato, semento, buhangin. Naku po, magkakaalmura na siya doon kapag ganun ang kanyang trabaho. Mabigat po yun. Talagang kahit ako baka lumuwa aking bituka doon. So, ito nga po, medyo binabas-bas ko pa yung taas dahil talagang kailangang pantayin kasi umaangat yung mga maliliit na buhok. So, ito ahit-ahit na, ahit-ahit
na po. So, medyo matagal na nga po yung gupit ko sa kanya dahil akala nga niya inaapura. So, sabi nung apo, binuruan ako, gawin ko na kahit mga 10 minutes. Kwento-kwento ako na nga lang para medyo hindi sabihin mo na minamadali ang buhok niya. So, 10 minutes talaga mahigit nga yung oras paggugupit sa kanya dahil nga po kasama pa yung kanyang bigote. So, hindi ko ako pinasapasan, medyo dahan-dahan lang. At wala ko akong yung labaha, kaya blade lang po yung gamit ko dahil nga po nawala ko yung labaha kong original, dala ko from Saudi Arabia. Kinuha ko ng mga, hindi ko pa alam kung sino mga kumuha. O yung mga kaibigan ko, mga barbero, mga bakla, mga customer, o mga, hindi ko pa alam. So, ito na po, binasa ko ng kanyang bukas at medyo umangat yung may liit. So, tapos na po tayo ngayon. See you again or my next video, mga kapatid. Ay, mapagpagan ko na. Sana sa mga nagnanais matutong maggupit, pag-aral kayong maggupit. So, ito dinagpagan ko na po si tatay. Pogi na po siya. So, ayan. O, diba? Masaya siya dahil nakuha niya yung gusto niyang gupit. Hindi baka magwala. Ayan, nagbayad na po sila. Bye-bye.